Pinagsisiksikan sa isang evacuation center sa Valenzuela City ang halos 1,000 katao. Kaya, ayon sa ilang pamilya, bring your own pagkain ang sitwasyon nila. Sa isang barangay naman sa Paumbong, Bulacan, doble dagok sa mga residente ang baha at high tide dulot ng Super Typhoon Uwan. Dumako tayo sa bayan ng Paumbong, Bulacan para sa balitang A to Z ni Kim Salinas. Kim, kumusta ang ating mga kababayan dyan? Barbie at mga ka-A to Z, nagdurusa ang mga residente dito sa Barangay San Isidro 1, Paumbong, Bulacan dahil muli na namang pinasok ng tubig baha ang loob ng kanilang mga bahay. Sa Valenzuela City naman, bukod sa siksikan sa mga evacuation centers, nagkaroon din ng kaunting delay sa pamamahagi ng pagkain ng bawat pamilya. Linggo ng gabi, pinalikas sa mga residente ng Barangay Malinta sa Valenzuela City dahil sa pag-apaw ng creek bunsod ng malakas na buhos ng ulan. Kaya sa evacuation center sa Malinta National High School, pinagkakasya ang 8 pamilya sa bawat silid sa 3 gusali ng paaralan. So far, we have accommodated 994 individuals with about 256 families. Marami kasing mga areas dito na low-lying, and besides, mula doon sa barangay, sa mga areas na barangay, doon sa ibang eskwelahan na hindi na nila kayang i-accommodate, dito nila nadadala. Ayon sa ilang evacuees, dahil sa dami ng pamilya ay medyo na-delay ang pagkain para sa ilan. Okay naman po, nagbigay naman po sila ng matutulugan, pero yung sa pagkain po, bring your own po. Uwi po yung isa po sa amin, tapos magluluto po, tapos dadalhin po dito. Lunes ng umaga, dumarating pa lamang ang noodles na pagkain ng ilang evacuees. Ang mga residente naman ng Barangay San Isidro 1 sa Paumbong, Bulacan, matinding hirap ang dinaranas dahil sa baha. Mga iyero namin, malakas po yung hangin, saka po yung tubig. Umaapaw po dito sa kanal, pumapasok na rin po dito. Dati po hanggang binti lang, pinakamalaki na po yun. Ngayon po lumalampas hanggang tuhod. Kaya po malaking perhisyo din po yung tubig na pumapasok sa loob ng bahay. Problema din ni Aling Marcelina ang hindi makapaglako ng paninda dahil sa baha. Aniya, kung dati-rati, inaabot muna ng ilang araw na tuloy-tuloy na ulan bago bumaha sa kanilang lugar. Ngayon, 1 araw pa lamang ay mataas na ang tubig. Ayon sa barangay captain ng San Isidro 1, hindi epektibo ang flood control sa kanilang lugar. Yung flood control po sa amin dito, actually hindi po siya talagang nakatulong dahil sabi ko nga po, ang butas po noon napakaliit lang. Mabilis po yung pagpasok po ng tubig, mabagal naman po yung paglabas. Yun po yung nagiging sanit na kung saan po yung kakalsadahan na hindi ho binabaha dati, ngayon po binabaha na. Maging ang loob ng kanilang simbahan at mismong barangay hall ay hindi nakaligtas sa baha. Pakiusap niya ngayon sa national government. Palawakin ng pagpapalalim, paghuhukay ng mga kailugan. Buhayin po yung mga sapa na kung saan nung araw po yung mga bangka nakakaraan. Ngayon po halos wala na pong mahalabasan din talaga. Mga ka-A to Z, sa ngayon, panaka-naka na lamang ang buhos ng ulan at malakas na hangin dito sa Paumbong, Bulacan. Ang pinoproblema na lamang ngayon ng bawat pamilya dito ay ang paglilimas ng mga putik at tubig sa loob ng kanilang mga bahay at maging